welcome everybody. Yes, we're back to 21 ang ating oras. Kumusta naman ang lahat? Kumusta ka naman, Tita Cora? Okay Hello. lang. Fresh. Fresh ka pa rin. Alam mo, may ganyan akong damit, yung damit mo. Actually, magkapares tayo. Nung unang sinuot ko to, magkapares tayo. Oo, yan. Diba? So para makita niyo, pupunta po kayo sa live namin. Tapos panoorin niyo po kami sa Facebook, Energy FM 106.7 kasi live na po tayo ngayon. Yes! Yes, pakishare din. At pag-uusapan natin ngayon yung story ni Yani na sumuko kasi ayaw sa kanya ng nanay. Uy, alam... Ay, sige. Ano, mamaya. sige. Anong alam ko? Excited na ako. Ano? Hindi. Yun ang problema niya kasi single mother siya. Dami niyang tattoo. Oo, tapos complicated ganun. Iniwanan niya yung lalaki? Siya ang sumuko. Kasi Oy. parang as respect daw sa nanay ng lalaki, kung ayaw sa akin ng mama mo, parang sige, susuko na lang ako. Ganon. Ayun. Aww. Ay, nakakalungkot. Alam mo, kung ako yon, hindi ko basta siya susukuan. Not unless may offer na 10 million. Grabe naman yung 10 million. Layuan. Di ba ganun sa teleserye? Oo. Layuan mo. Kunin mo to. Layuan Oo. mo, anak ko. Diba? Oo. Tapos isosole, di ba? Hindi po yan ang halaga ko. Oo. Yan. Kung hindi rin lang naman 10 million, wag na. Grabe naman yun. Pwede yun. Para mahirap nga talaga kapag may against sa relasyon. Ikaw ba naranasan mo yun? Na may against yung family? Oo. Oo naman, naranasan ko yun. Minsan, sinasabi talaga na against, yung talagang sasabihin sa'yo. Minsan naman, mararamdaman mo na lang na hindi naman talaga boto sa'yo yung isa sa member ng family. Paano? Cold War, ganon. Yung hindi ka papansinin. Talaga? Isang kilay lang, ganon. Minsan nga Ako- wala pa, parang hangin ka lang, ganon. Ako mayroon akong ex. Na ano? Oo. Kasi yung talaga naman kasing prima pamilya talaga sila. Oh. Oo. Hi. Oh, hi. Friend. Hello, tita. Ayan. Wow. Alam mo, ganito nangyari. Kwento ko na lang mabilisan lang. Nagkaroon ako ng ex dati. Alam niya na mga kaibigan ko kung na ulul-ulul ako dyan. Grabe naman, hoy. Talagang, alam mo yung, akala ko okay na kami. Tanggap na ako ng family niya. Kinukuha nila yung loob ko. Doon ako natutulog. Kasama ko silang nagtitennis. Mga ganon. Hanggang sa isang araw, pumasok sa trabaho yung ex ko. Oh. Tapos, naiwan ako sa bahay nila. Kinausap ako ng nanay niya habang nagugupit ng mga ng mga halaman. Sabi niya, hindi ba pwede maging magkaibigan na lang kayo ng anak ko? Tapos tumingin ako sa kanya. Tapos sabi niya, oo, gusto ko maging magkaibigan na lang kayo. Bakit? Sabi niya, kasi ang rason ng nanay niya, masakit na daw sa kanya na sa tuwing may ipapakilala sa kanya, tapos bigla na lang mawawala ulit. Napapagod na daw siya sa ganung setup. Tapos sabi kong ganyan, tanungin ko po siya. Alam mo yung hindi ko alam kung anong isasagot ko nun. Pero alam mo, Day, sobrang pasasalamat ko sa family nila. Lalo na sa nanay niya. Kasi nung niloko ko ng ex ko, tapos windang-windang ang buhay ko dun. Diyos ko, Day. Alam mo ginawa ng family niya, pang teleserye. Ano? Dinala ako sa probinsya nila, sa farm nila sa Bicol. Doon ako namalagi ng 1 taon. Oo, damage control, Day. Kasi alam nilang pag nawarla-warla ko kasi medyo sila alta talaga sila Oo. Yaman-yamanan sila. So pag isiniwalat ko ang nangyari sa amin ng ex ko, may iskandalo sila. Oo. Tapos dinala nila ako sa Bicol. Hello po, Tito Jobe. Talagang may Sorry, kunento ko na po tapos? Nung dinala ko dun sa Bicol, dun kami nagkaroon ng closure ng ex ko. Ayun, tapos nag-sorry din yung mom niya. Pero kami, in good terms kami ngayon ng nanay niya, na buong family nila, tsaka siya. Pero hindi ko naramdaman yung mismong ayaw sa akin ng nanay. Hindi, tinampal ko siya. Ako one time, tinampal talaga no? Ako naman one time ko lang na-feel sa nanay dahil... Anong ginawa? Hindi naman ako sinaktan or anything, pero kasi nung time nila, high school kasi. Oh. Kaya para mga bata pa. Kumbaga ayaw pa niya magjowa yung anak niya noon kasi nga, mama's boy. Yung pupunta ka sa bahay nila tapos pagsasarang ka ng pinto? Ay, hindi ako nagpupunta sa bahay ng iba. Ay talag, Ever. Oh, that explains everything. Nagkaroon ako ng, Nagkaroon ako ng... Hoy, nagpupunta ka sa Bulacan. Sa bahay ng nanay bahay ko. ba Ng friend mo. O friend lang naman kayo ni Padya. Sorry. Kaya hindi ako nagpupunta sa bahay ng iba, ng nagiging jowa ko, never. Talaga? Siya ang pumunta sa akin, hindi ako pupunta. Maliban lang kung mapapangasawa ko yon, pwede nang gumanon, magbisita, o di ba? Habang may langaw. Oo nga.
Para hindi masanay. Kasi imaginein mo, kung lahat ng boyfriend ko, pinuntahan ko yung bahay, di ba parang ang... Ewan ko, papalit-palit tapos ibang bahay. Oo. Kasama ko. Ang hirap mag-build ng relationship. Saka na lang, oo, kapag sure ka na talaga. Pero kung ano lang, di ba? So yun lang kasi mama's boy siya and we're only 15 at that time. Or 15 or 16. Parang ano lang naman yun, puppy love lang. So sabi niya, wag muna kayo mag-ano kasi mga bata pa kayo, ganyan-ganyan. Yun lang. Pero yun wala namang harmful yun. Pero pangit talaga kapag halimbawa may isang against, kahit hindi nanay, may isang against sa family, mararamdaman mo yun agad kapag hindi okay sa'yo. Yung parang halimbawa, andun yung presence mo pero halata mo sa kanya na hindi siya comfortable pag andun ka. Ganon. So mahirap maging masaya kapag Ang daming ganyan. Pero depende kasi yung sa inyo kung susuko ka o hindi. Di ba? Oo. Ako personally, may mga ganyan, may ex si Jeff dati, yung bunso naming kapatid. Hindi ko kasi bet, pati si Joseph yung kapatid ko. Hindi ko bet. Yung mga jowa nila. Dahil? Sige, push mo yan. Hindi, eto na lang. Siguro may ex may ex si Jeff na pinahabol ko sa aso. Ang sama mo. High school. Hindi ko kasi bet. Dahil nga, trip mo lang. Hindi kasi sa school namin daming chismis ganyan. Hindi ko bet. Dahil di ba schoolmate kami ng kapatid ko. Ayoko ng mga ganon. Syempre bilang ako ate ako So I know what's better. 'Di ba? Pinahabol ko siya sa aso namin pulgasi. Ang sama mo. Ayun, hindi na nagpunta. Ikaw pa rin nagkasalanan. Hindi kasi hindi, eto lang naman. Kapag ikaw ang pumapasok sa buhay ng pamilya, dapat makikisama ka din. Totoo naman. Kailangan mo din mag-adjust. Pero hindi ibig sabihin, i-give up mo yung relasyon nila. Paano pag halimbawa, nakisama ka sa family, tapos yung isang member ng family, tinarayan ka, anong gagawin mo? Mas mataray ako. Oo. So lalaban ka? Oo. Hindi ka na makikisama or makikisama ka pa rin? Makikisama ako. Pero para kung lagi, hindi ka talaga pinapansin, ganyan. Hindi ko rin sila papansinin. So parang... Sasabihin ko sa jowa ko na tara na, bumukod na tayo. Hindi ako para mag-adjust dahil una sa lahat... Kala ko sabi mo mag-adjust. Hindi. kung tinatarayan na rin lang ako. Kapag nagsimula na yung ganon. Oo. Yung kakain ng buong pamilya, itatabi ako sa aso. Sobra naman. Hindi naman ganon Uy, ang lala naman, hindi naman siguro. Tapos pag maglalaban ng damit yung kasambahay, isasabay sa basahan yung damit ko. Ibang usapan na yon. Hindi naman. Siyempre pag ganon. Oy, ang tawag na doon pang-aapi. Pang-aapi na ba yun? Pang-aapi pala yun. Parang pinapa-feel sa'yo na hindi ka welcome. Kahit nandun kayo, pero hindi ka papansinin. Ni hi, hello, wala. Ay ako, wala akong ganon. Anong nasisay mo kapag ganon? Ikaw pa rin ang lalapit? Oo, kasi ako, ang style ko dati, ang una kong papakitaan ng kagandahang loob ay yung magmudra. Siyempre aalamin mo ano bang bet ni nanay, ganyan. Anong favorite niyang cake, ganon. Kamalas-malas yung lahat ng mga naging ex ko, yung mga nanay nila diabetes, mga ganon. Tapos ang gusto nila bayaran daw yung lending. Ang lala naman ang pakikisama. Bayaran yung lending, hulugan yung motor, pagawa yung bubong. Ang gastos nyo pong maging nanay ng jowa. Siyempre, di ba? Una kukunin mo yung loob. Yung, hello po, mami. Ano pong Halimbawa, sige, drama. Sige, kunwari, sige. Kunwari papasok ako. Sino ka? Ako yung nanay. Ikaw yung ikaw ako. Okay. Ako yung nanay. Okay, sige. Magtatanong ka kung anong gusto ko. Good afternoon po, mami. Kumusta ka? Batento ka na naman. Wala lang po akong ginagawa kasi sa bahay Kayo po, busy po ba kayo? Nakikita mo, nagwawalis ako ng bakuran. Gusto niyo pong kain po tayo? Anong gusto niyong food? May diabetes ako, di ba? Sige po, gulay po. Sinabi ko nang may diabetes ako. Gulay nga po. Gulay? Wala ka namang bit-bit na gulay. Kaya nga po mag-grab Kung tayo. gusto mong kunin ang loob ko, bayaran mo ang utang kong 1.2 million sa kumari ko. Parang sobra naman po yata. Then get lost. Ganon. Ganon agad? Then get lost? Grabe ka naman. Hindi mo lang binigyan ng chance. Hindi. Diba? Yung kasi ang hirap din,
alam mo, pinakitaan ko na lang, nagbe-bless ako, Yun na ganon. Oo, alam mo yun ang kahinaan ng mga mother pag Ang magbe-bless ka. Kasi hindi naman pwedeng pag nag-bless ka, gaganon yung nanay. Hindi Awe. Oo, kapag ginanon niya yung kamay niya, it's a sign na talagang ayaw niya na sa'yo. Ngayon pag ginanon sampalin mo. Grabe ayaw mo? naman. Hindi. Pag ganun, kunin mo pa rin yung loob. Huwag ka mapagod. Tama. Kasi kung ano yung jowa mo ngayon, yun ay hinubog ng kung sino yung magulang niya. Oo. 'Di ba? Correct. Tama. Wala yung gwapo mong jowa kung hindi dahil sa nanay niya. Doon siya galing eh. Kaya huwag mong sukuan. Oo. Kawawa naman yung jowa. Tama. Ikaw ba suko ka? Ako? Bakit ako? Hindi dati. 'Di ba pinaramdam sa'yo na ayaw ka dati? Ay, high school naman yun eh. Paano mo naramdaman na ayaw sa'yo? Pinapadala ka ng death threat? Sinabi talaga sa akin, wag muna kayong maging magjowa kasi bata pa siya. Anong Oo. sagot mo? Okay po, pero syempre joke lang. Ba't ko gagawin? Landi muna bago sunod, gano'n. Hindi, kasi bata pa naman ako noon. Pero eventually, ano din naman. Ayun, nakakaipit kapag ayaw sa'yo. So, di parang sana kung pumayag si mother, si gandang kara na siya ngayon. Mother, hindi ka na nag-iisip ng right. Buti na lang din hindi. Talaga? Oo, hindi talaga. Pangit na yung ano niya Ayoko, ngayon, yung background nila ngayon. Hindi naman yung ganun, pero parang, di kung siya yung mother, di yung jowa ko. Oo. Ayoko. Hindi ko siya ayoko. It's all in the past lang. Hanggang ano lang yun, puppy love lang yun. Diba? Kaya everything happens for a reason. Pero yun nga, mahirap talaga pag nasa isang relasyon ka na may tutol. Tsaka sa mga nanay naman, payuhan natin yung mga nanay, wag naman po kayong masyadong intrimitida sa buhay ng mga anak ninyo. Correct. Maraming mga artista na napapabalitang ganyan ngayon. Na imbis na magkaroon sila ng imbis na magkaroon ng magandang relationship, yung mag-asawa, pumapagitna po kayo. Nasa inside forces po kayo. Tandaan ninyo na nung humarap sa dambana yung mag-asawa na yan, hindi po kayo kasali, mga intrimitida po talaga kayo. Okay? Tsaka dun sa mga magjojowa, di ba? Ito pa, napapabalita na naghiwalay na daw itong si Cassie Legaspi at saka si Darren Espanto. Abangan niyo po yan sa Baklitas. Okay. Hindi naman umamin yung dalawa. Paano di ba napabalita din na naghiwalay si Kylie at saka yung si Mavi. Ang sinisisi naman nilang dahilan dahil daw nakikialam itong si Carmina. Di ba? Sa mga ganyan, sa totoong buhay may ganyan po talaga. Na ang nanay, ikaw, di ba? Ako na-experience ko yan nung sinaktan si David, nung umiiyak siya. Hindi ko kaya palang makita. Artista yun na nakita sa kanya? Hindi. Oo. Sa isang school lang. Alam mo yung hindi pa naman siya nagsa-start manligaw. Sinaktan na agad. Tapos yung girl naman yung nag-aano sa kanya, parang nanunuyo. Tapos bigla siyang dinrap. Ganon. Kaya parang, pinaglalaroan mo. Ayoko ng ganon. Kaya alam mo yung kating-kati ka ng makialam, parang pag nakikita mo yung babae, gusto mo nang kausapin, pero magpipigil ka na magpipigil. Pero ma-hurt ka talaga bilang mom kapag nasaktan yung anak mo. Diba? Alam niyo mga gusto nanay. Gusto natin the best for our children. Yes. Alam niyo mga mami, eto mag-usap po tayo. Alam niyo mga mami, okay lang naman po na maging protective tayo sa ating mga anak dahil alam niyo naman mga kapanatag po tayo. So, pero dapat alam din po natin yung boundaries natin bilang ina, 'di ba? Nandiyan tayo para i-guide sila, hindi para maging diktador, maging parang sunod-sunuran sila sa atin, parang tutak. Para naman kayo hindi nagtitink ng right. 'Di ba? Alam niyo yung disiplina, yung boundaries ninyo, lumalaki yan 'di ba? Ang pangit naman nandiyan yung girlfriend, tas papalitan mo ng diaper yung anak mo sa harap ng girlfriend. Grabe naman. Pangit naman po nun, di ba? Hindi naman siguro ganun level. Oo. Pero ikaw, handa ka na bang jumawa si David? Hindi pa. Di ba pakialamera ka? Tinatanong mo ako, di ba? Ito yung feelings ko. Ilang taon na ba si David? 17 pa lang. Naniniwala ka ba na walang jowa si David? Oo naman, naniniwala ako. Kasi lagi siyang broken. Ibang sinabi ni David sa akin. Ano? Di ba nag-over? Pakialamerang nanay. Sinasabi niya. Kaya sabi ko, huwag ka na kasi mag-aasawa ka ba? Hindi naman, di ba? Ba't ka magjojowa? Sabi niya, hindi daw siya mag-aasawa? Hindi pa. So sabi ko, pero hindi siya pwede mag-girlfriend? nasa sa kanya na yon. Pero feeling ko, feeling ko, wait lang. Feeling ko kasi hindi niya kayang i-handle ngayon dahil sobrang niya sobrang uto-uto. Tapos pag may sinabi ka, maniwala tingin mo agad. sa anak mo? Hindi, madali talaga siya maniwala. Halimbawa, gullible siya. Gullible. Halimbawa, sinabihan lang siya ng love you. Yung love you na yun, pang friend lang yun. Love you, thank you. Yung parang ganun lang. Sa kanya, nag-I love you. Pero di ba mas maganda kung bata pa man din siya, ay maranasan na niya ang pinakaunang heartbreak para mas maging matibay. Naranasan na nga.
Naranasan na. Pero di pa rin natututo. Oo. Pag tinext ulit siya, magre-reply ulit siya. Ganun siya purok tuloy. Rupok. Karupok. Sabi niya, kanino ba ako nagmanamika? Oo, sa Ayos, nanay. Talagang binabalik mo sa akin eh. Hindi, ikaw ba ready ka na halimbawa hindi pa Hindi pa, wag muna. yung mga nagkakagusto kay David Remo. Alam niyo na, inanay pakialamera. Hindi ako nakikialam. Pinikwento ka niya sa akin lahat. Talaga? Oo. Ayaw mo talaga? Wala naman ako magagawa. Hindi ko mapigilan kung mangyari man. Pero Iba yung sinasabi ng mata mo. Bakit yung hirap sa akin para kumbinsihin na wala kang magagawa? Ayoko talaga. Pero kung gagawin niya, wala naman akong choice. Pero may boundaries. Talaga? Sinasabi ko sa kanya na, kung magjojowa ka pag magjojowa ka, dadaling kita sa Japan, sabi mo. Subukan mo jumawa. Papadala kita sa Japan. Hindi naman. Sabi ko sa kanya, pag magjojowa ka, huwag kayong magsasama ng dalawa lang kayo kasi mabubuntis mo yun. Sabi niya agad-agad, syempre, ano bang ginagawa pag dalawa lang kayo, di magchuchuktsakan kayo. Ginaganon ko na siya agad. Para advance na siya. Alam mo, diba? Ang bastos mo. Ay, sorry. Bakit si Melody at saka si Istong hindi... Hindi naman sila nag-chok-chakan nung dalawa lang din Totoo sila. naman. Sabi ko, dun papunta yan kapag laging dalawa lang kayo magkasama. Tsaka wag kang tutungtong sa Comment below nga na kapag gano'n. Alam mo siguro pinakamaganda, turuan mo maging responsable ang Alam mo malaking responsable saan? Maging responsableng cities hindi. No. Hindi, pero malaking bagay na sa mga eskwelahan ngayon ay itinuturo ang tamang pamamaraan. Kahit ituro sa school, ako na nagtuturo sa kanya para alam niya. 'Di ba? Alam mo ganito yung mangyayari, ganyan. Lahat? Oo, lahat. Natuturo mo? Sinasabi ko na, oo. Para alam mo na mangyayari diyan. Parang hindi ko ma-imagine na ko magtuturo sa akin. Parang hindi ko sinuturo kung paano gawin. Kadiri, Badar! Para namang Hindi ko tinuturo kung paano gawin, pero sinasabi ko lang kung ano yung mga consequences na pwedeng mangyari. Kasi pag ganyang edad, yung teenager, yung mga 19, 17, 18. Ano ang tamang edad para sa jumawa si David? Pagka-graduate ng college. Bakla ka, ang tagal nun. Para hindi siya kasi alam ko yung puso niya sobrang lambot. So, medyo madidis siya kapag habang nagka-college, architecture, tas may jowa on the side, magugulo yung utak niya. So, kung ako lang naman masusunod, pero sa kanya pa rin yun. Kung susundin lang naman niya ako, diba? Kung ako lang naman masusunod, pero kung ako masusunod, pag jumawa ka, ipadala kita sa Japan. Wala ko sinabi. Hoy! Di ba? Ganon. Alam nyo na ha, at least two sides ng ng story ang nakikita natin. Side ng anak at nanay. Oo, nanay at saka ng nanay na pakialam. Bakit pag ikaw ba nagkaanak ka, anong edad mo gusto magjowa? Bakit ako mag-aanak? Halimbawa lang. May anak ka. Gusto mo ba agad-agad magjowa or okay lang sa'yo yung ganon? Okay lang jumawa pero hindi maglandi. Paano yun? So, ibig sabihin, magjowa sila pero walang holding hands, walang kiss. Mahigpit ka din. Oo. Pero may limitation. Ayun. Yun din yung akin. They should know their limitations. Yes. So, mga anong edad? Mga 46. Ano yun? Paano ba? Ayos ha. Kainitan pa nila yun. Pwede pa. Parang wala na silang gana nun. Okay lang yan, di ba? Daming supplement dyan na pwedeng pampagana. Grabe naman pala. Kawawa yung anak mo sa'yo. 46. At least hindi ko sila pinadala sa Japan. Pag babae yung anak mo, 46 talaga? Ay, hindi. Ano edad? Siguro para sa akin, okay na siguro kapag halimbawa, settled na sila. Siguro mga 24. Ayun yung best. Best. Mo. For me 24. Huwag niyo akong husgahan. Hindi naman anak yun. Paano pag sinabi niya at 17 years old, Mommy, kasi magde-date kami. Okay lang ba? Drop na lang niya ako tomorrow. Okay lang kung mag-drop siya ng 17 years old. Okay lang kung may 15 million siya sa niya. At hindi ako magpapalamon sa kanila ng pag nabuntis. Oo. Okay lang anak, sige lang. Go. Mag-anak ka na mag-anak. May 15 million ka naman eh. Go. Diba? So dapat may ganun muna, may proof. Pakita mo muna account, ganun. Yes. Baka mabash tayo dito, sabihin pera-pera lang Hindi. tayo. Hello. Doon tayo sa reality. Diba? Hindi po tayo mabubuhay ng love lang.
Sorry. Hindi din po tayo matapobre pero mas maganda po na nagsisipag at nag-iipon tayo bago tayo lumagay sa pananahimik. Kasi marami mga influencer. Kasi merong iba na nakikipagjowa, umaasa pa naman sila sa mga gulang nila. Tapos sila nagde-decide on her own. Paano pag, diba? Isipin nyo din yung mga magulang nyo na pinapaaral pa kayo. Kawawa. Kawawa ang mga nanay na sasalo ng responsibility nyo gayong kayo ang umungul-ungul dyan at nagbaba ng panty yung bacon. Grabe, diba? Matangalin tapat. Tsaka alam mo, minsan kakakahihiyan din yun sa parents na ikaw na mismo bilang anak, iiwas ka na sa mga pwedeng ikagalit din ng mga parents mo sa'yo. Yung mga boundaries, limitations, di na kailangan ipaalala yun minsan. Ikaw na mismo mahihiya kung may respeto ka sa magulang mo. Maybe that's the best lesson na pwede nating ituro sa mga anak natin na hindi basta-basta ang paglagay sa tahimik. At saka yung yung bago lumagay sa tahimik, meron kayong bala, may pera kayong dalawa. Kasi anong ipapadede nyo sa anak ninyo kung kung gutom kayo parehas kayong minor, wala kayong mapasok ng trabaho. Tama. Diba? Not unless anak ng prinsipe yan, di ba? Taray naman. Na bago pa ipanganak ay may silver spoon and madami siyang spoon sa bibig. Yes. Di ba? Yun lang. So ikaw, ano pangalan niya? Si Yani. Sumuko na kasi siya dahil ayaw ng nanay. Oo, ang dami mo daw tato. Ganyan, ayaw daw sa iyo. Pabura mo yung tato mo. Hindi. Siguro patunayan mo pa ng todo yung sarili mo. Ikaw, sa bagay, meron ka naman tattoo eh. Wala kang may problema sa oo. Wala problema. Pero may iba kasi na ganong family na parang pag nakakita agad natatakot. Diba? Parang feeling mo naman galing sa... Hindi, baka naman kasi ang dami mong tato tapos gaganong-ganong ka sa gilid. Di mo ka namang... Kasi kung nakilala mo yung tao na gano'n wala ka naman na magagawa dun eh. Yun na siya diba? Ipaliwanag mo kagad pagpasok mo. Baka sabihin niyo po, gumagamit ako ng droga ha. Kukunin mo lang talaga yung puso ng nanay. Ganyan. Yes. Pero ako on a personal note ako talaga ayoko. Pag may turn off agad ako. Pag nakilala ko na paano pagpasok mukha mo dito yung nakatato sa Ay, ayoko din. Kapag nakilala kita na may tattoo ka, okay lang yon. Pero pag nakilala kita na malinis ka tapos magpapatato ka bigla, break agad. Talaga? Oo, 2 jowa ko na binrake ko dahil biglang nagpatato. Paano kung As in, walang usap. Okay talaga ba nagpatato ka? Okay, break na tayo. Ganon. Kahit ilang years pa kayo together, it's a no talaga. Ayaw mo nang may marka. Ayoko talaga, oo. Gusto ko, sa akin lang kasi gusto ko i-respect mo yung body mo. Yan. Pero kung nakilala kita na meron ka na, wala na akong magagawa. Wala yung sa akin. Walang kahit mukha mong ipalagay? Yun nga, pag nakilala ko ng wala, tapos magpapalagay pa lang, ayoko talaga, kahit ano pa ilagay. Pero pag nakilala kita na meron ka na, walang problema. Nakilala kitang ganyan ka, namang baguhin kita, di ba? Sa bagay. Ganon. So, no judgments. Ganon. Anyway, sana ay may natutunan kayo kung paano kayo makisama sa mga intrimitidang magulang ng ninyo. Grabe, intrimitida agad. Huwag yung isipin na intrimitida. Minsan kasi, ang mga nanay, sa unang tingin nila, syempre may mga nakikita silang di natin alam, so nag-iingat lang sila para sa anak. Pero pag nakita naman nila na, inaano ako, piniplease ako, lalambot din naman yun, di ba? Tsatsagain mo lang talaga. Correct. Diba? Pero pag di nyo din masikmura, exit din. Igalang nyo din yung sarili nyo. Tama, okay. Diba? Hi. May mga pabati. Nabati mo na ba itong mga to? Kinusot-kusot ko pa. Ba't nilamutak mo? KJ Moms, Team Friday, Mami Vanji, Mami Vicky, Mami Olet, Mami Elisa, Mami Mary, Mami Arlene, Mami Veron, Mami Maritas, Mami MC, Mami Zoyat, Ate Kay Rosales at Mami Yoli Rigodon. At ang Team Moms, Team Sabaw, Team Amiga, Team Puyaters, Luz Viminda Squad, Team Beshi, Team Hope, Pearly Dolorpo, Maria Lourdes Reyes, and si Berlan na pasama dito. Sino yung Berlon? Si Berlan, friend ko. Na nag-aaya dun sa coffee shop nila sa Cavite. Ang layo kasi, hindi pa ako magkaroon ng time. Sabay na naman tayo. Okay, so, ayun. Let's wish. Okay, teka lang, mag-wish muna. 1, 2, 3. Teka lang, wala pa ako maisip. Wait lang. Okay. 1, 2, 3. Yellow. Hindi. Okay. Hindi matutupad. Okay, sige, okay na yun. Okay, bye guys. Bye. Salamat sa inyong pagsistay. Ayan. Susunod na po ang Gym She. Thank you, Tita Cora, for staying. Wala yun. Tomorrow is another day with me, Gandang Kara, nag-iisang chicks ng radyo. Pangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo.